Living flame number 26, washing the disciples' feet. Another interesting living flame that can guide us in our Easter journey. We read from John chapter 13. This is the context is the Last Supper. When Jesus had washed the disciples' feet, he said to them, Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master, nor any messenger greater than the one who sent him. If you understand this, blessed are you if you do it. Jesus washed the feet of his disciples. And what a beautiful example and model it is for us to follow. The washing of the feet is oftentimes commemorated during our Holy Thursday celebration, Mass of the Lord's Supper, paglinggo ng gabi. Ibig sabihin, kahit sa panahon ng Semana Santa, na panahon ng pagpapakasakit, ng kamatayan, ng kabiguan, ng kadiliman, ng kuweba ng kamatayan at himlayan, sa gitna ng Semana Santa, nandoon ang liwanag ng pag-asa. At ano yung liwanag ng pag-asa sa gitna ng Semana Santa? Yung paghuhugas ng paa. As I have done this to you, as I have washed your feet, so you should also wash each other's feet. Ganun tayo kamahal ng Diyos, na kaya niyang magpakumbaba, kaya niyang magpakababa, kaya niyang halikan ng ating paa, hugasan at linisan, para tayo ay mapatawad at maging malinis at dalisay din sa harapan ng Panginoon. Siya ang nagpakumbaba. And at that Last Supper, He also gave us His body and blood, soul and divinity. So these are two images of hope and living flame during the Holy Thursday celebration. Ang tinapay na magbibigay sa atin ng lakas, ang huling hapunan kung saan binabalikan natin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo, at ang paghuhugas ng paa kung saan pinapakita sa atin ni Jesus na may pag-asa hanggat may pagpapakumbaba. May pag-asa hanggat mayroong mga tao na naghahangad na maglingkod at hindi paglingkuran. Katatapos lang po ng ating eleksyon at marami sa atin ay pumili at bumoto ng mga kandidatong napipisil o napupusuan natin. At hindi naman natin pwedeng panghimasukan ang kalayaan ng bawat isa na pumili ng kanyang kandidato sa local or national elections. Pero matanong lang natin nga kaya, tanungin kaya natin ang ating mga sarili. Ilan kaya o sino kaya sa mga naluklok ang talagang tumakbo at nanalo para maglingkod sa bayan, para paglingkuran ng sambayanan? Hindi natin alam ang sagot, pero duda ko, mararamdaman natin. Kung ang mga nahalal na mga kandidato ay namili ng boto, kung gumastos sila ng malaki para sila'y manalo, malaki ang duda ko, at palagay ko'y tama ako, marami sa kanila babawiin din yung mga nagastos nila. Yung mga binigyan nila ng pabor, ng mga donor at sponsor nila, panigurado, sila din ang papaboran nila sa mga polisiya at sa mga proyekto ng pamahalaan. Mga kapatid, ang tanong natin sa mga nahalal na politiko at mga nanalo sa kanilang mga bayan at probinsya at distrito, paglilingkod ba talaga ang inyong nasa isip nung kayo'y tumakbo? At ngayong nanalo na kayo, paglilingkod pa rin ba
ang uunahin ninyo. The Lord washed the feet of the disciples to give us a model of what it means to serve. That service is humility. Service is selflessness. Service or washing of the feet is a reminder to us that we must go beyond our own needs and we must always open ourselves to the needs of others around us. If the Lord has washed the feet of His disciples, so we are also asked to do the same wherever we are, in the family, in the workplace, in the community, wherever we are, with whomever we are all called always to become servants like Jesus, who came not to be served, but to serve. Muli mga kapatid, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon maglingkod. Hindi dahil sa may inaasahan tayong kapalit, maglingkod kasi ito ang inihingi sa atin ng Panginoon na nagbigay sa atin ng halimbawa ng kababaang loob at kahandaan na magsakripisyo at mag-alay, maglingkod para sa kapwa.